Paano kung sabihin ko sa inyo, 3 beses na mas marami ang oras na inuubos ninyo sa paghahardin kaysa sa talagang kailangan? Isipin nyo, isang mundo kung saan hindi na tumutubo ang damo at kailangan nyo lang magdilig minsan lang sa loob ng 2 linggo kahit patirik na tirik ang araw. Parang pangarap, no? Pero hindi ito magic. Ito ay diskarte lang sa tamang paggamit ng physics at biology. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mulching. Pero huwag muna kayong mag-skip. Karamihan sa atin, mali ang paggamit nito. Kaya sa halip na bumuti, nasasakal pa natin ang ating ani. Sasabihin ko sa inyo ang mga lihim na hindi sinasabi ng mga manufacturer ng abono. Handa na ba kayong malaman ang sikreto na magpapalit sa inyong hardin mula sa pagiging pagpapakahirap tungo sa isang resort? Simulan na natin. Tingnan muna natin ang kalikasan. Nakakita na ba kayo ng hubad at itim na lupa sa loob ng gubat? Wala, hindi ba? Laging may takip, mga dahon, pinagbalatan o tuyong damo. Ang kalikasan ay hindi gusto ng hubot-hubad na lupa. Para sa kalikasan, ang hubad na lupa ay parang isang sugat na kailangan agad takpan. Pero tayo, sa paghukay at pag-iiwan ng ating mga taniman na itim, ay sumasalungat sa paraan ng kalikasan. Ang mulching ay hindi lang basta uso. Ito ay pagtatangkang ibalik sa lupa ang natural niyang pananggalang, ang balat niya. Sa video na ito, isa-isahin natin ang lahat ng klase ng balat na ito at alamin kung ano ang perpektong akma para sa inyong mga kamatis, pipino at iba pang halaman. Ibabatay natin ito sa organic farming experience at gagamit din tayo ng kaunting chemistry para maintindihan ninyo ang buong proseso at hindi lang basta sumunod sa instruction. Simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Bakit nga ba natin ito kailangan? Marami ang nag-iisip na ang mulch ay parang kumot lang. Pero isa itong kumpletong ecosystem. Isipin mo ang isang espongha. Kapag nakahubad ang lupa, sisipsipin ng araw ang lahat ng tubig sa loob lang ng ilang oras. Magkakaroon ng matigas na balat o crust. Ang crust na ito ay nagsisilbing takip. Hinarangan nito ang oxygen na kailangan ng mga ugat. Kaya ang halaman ay nagsisimulang masakal. Kaya tatakbo ka para magdilig, bubungkalin mo ang lupa, masasaktan mo ang ugat, at paulit-ulit lang iyan. Pero isang sapat na kapal ng mulch ang pumutol sa masamang siklong ito. Sa ilalim nito, laging mamasamasa, maluwag, at malamig ang lupa. Doon nakatira ang mga bulati at beneficial bacteria. Ang mga ito ang nagpoproseso sa ilalim na bahagi ng mulch at ginagawa itong humus. Ito ang nagbibigay ng pataba sa iyong halaman to that 24/7 tasato nang hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Ito ang una at pangunahing sekreto. Ang mulch ay hindi lang palamuti. Ito ay pabrika ng nutrisyon at climate control para sa halaman mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang dayami. Ito siguro ang reyna ng mulch. Kulay ginto, magaan at napakaganda. Ideal ito para sa mga gulay na kasama sa pamilya ng nightshade, Solanaceae, tulad ng kamatis, sili at talong. Bakit? Kasi ang dayami ay may butas sa loob. Ang hangin sa loob ng mga tangkay nito ay nagsisilbing insulator o pang-isolate sa init. Sa araw, sinasalamin nito ang init ng araw kaya hindi masyadong umiinit ang ugat. Sa gabi naman, pinapanatili nito ang init ng lupa. Bukod pa riyan, mabagal masira ang dayami. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang dagdagan ito linggo-linggo. Pero may isang punto na dapat tandaan. Kailangang malinis ang dayami at wala itong kasamang buto ng damo or butil ng trigo. Kung bibilhin mo yung may kasama pang butil, baka maging parang damuhan ng trigo ang iyong taniman at kailangan mo itong bunutin.
Kaya laging suriin ang bigkis bago mo bilhin. At tandaan din, kumukuha ng kaunting nitrogen ang dayami habang nabubulok. Pero sa pinakaibabaw lang ng lupa, kung saan karaniwang wala ang mga ugat. Kaya ang alamat tungkol sa pagkaubos ng nitrogen dahil sa dayami ay masyadong pinalaki o pinagrabe. Pero ibang usapan naman itong pinatuyong damo o hay at kailangan mong mag-ingat dito. Maraming naguguluhan sa pinatuyong damo at dayami. Straw. Ang dayami ay ang pinatuyong tangkay ng mga halaman ng butil tulad ng palay o mais. Samantala, ang pinatuyong damo ay inani at pinatuyong damo, kadalasan galing sa parang. Mas maraming sustansya ang laman ng pinatuyong damo kumpara sa dayami. Ito ay parang isang tunay na power bar or pampalusog para sa iyong mga halaman ng kama. Pero halos palagi itong may kasamang buto ng masasamang damo. Milyon-milyong buto. Kapag naglatag ka ng patong ng pinatuyong damo, nagri-risk taniman ang hardin mo ng mga damong pinaglabanan mo nasa loob ng maraming taon. Gayunpaman, may diskarte riyan. Kung ang pinatuyong damo ay nakaimbak na ng ilang taon at nagsunog na sa loob, ibig sabihin, nabubulok na ito, mawawalan na ng kakayahang tumubo ang mga buto. Ang luma at bulok na pinatuyong damo ay ginto. Mayaman ito sa tinatawag na Bacillus subtilis. Ito ay isang uri ng good bacteria na pumipigil sa mga sakit na dulot ng fungus, kasama na ang nakakatakot na Phytophthora. Kaya naman, para sa patatas, ang lumang pinatuyong damo ang matalik na kaibigan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang damong bagong gupit mula sa lawn. Ito ang pinakamadaling makuhang material para sa marami. Pagkakagupit, diretso na agad sa halamanan. Teka, dito nagkakamali ang iba. Ang sariwang damo kasi ay napakaraming tubig at nitrogen. Kung tatambakan mo ito ng makapal, imbis na matuyo, magsisimula itong mag-init o masunog. Sa loob ng tambak, umaabot ang temperatura sa 60 degrees. Ito ay literal na magpapalambot o magpapakulo sa mga tangkay ng inyong maselang pipino o kamatis. Bukod pa diyan, habang nabubulok, nagiging madulas ito at nagdudulot ng mabahong amoy na umaakit sa mga langaw. Ano ang solusyon? Siguraduhing ibilad muna ang damo sa araw ng 1 o 2 araw bago ito ilagay sa halamanan at ilatag ito ng manipis. Kapag natuyo na ang isang patong, saka pa lang dagdagan ng isa pang patong. Sa ganitong paraan, ang damo ay magiging isang mahusay na nitrogen fertilizer at hindi magiging mabahong tambak ng compost na nasa ilalim mismo ng ilong ninyo. Sawdust o pinaggayasan. Naku, ang daming debate tungkol dyan. May nagsasabing nagpapaasim daw ito sa lupa, meron namang nagtatakot na hihigupin nito ang lahat ng nitrogen. Klaruhin natin yan. Totoong ganid sa nitrogen ang mga fresh or bagong gayas na sawdust. Ang mga bakterya kasi na kumakain at nagdi-decompose nito, kailangan ng nitrogen para magtrabaho. Kaya kukunin nila ito sa lupa at parang ninanakawan nila ang halaman. Kapag naglagay ka ng bagong pinaggayasan, pwedeng manilaw ang mga dahon ng halaman mo. Simple lang ang solusyon. Bago gamitin, ibabad muna ang sawdust sa solusyon na may urea o ammonium nitrate. O kaya gumamit na lang kayo ng mga nabubulok na kulay dark brown na pinaggayasan, yung mga nakatambak na sa labas ng mga 1 o 2 taon. Tungkol naman sa acidity, ang sawdust na galing sa coniferous trees ay talagang bahagyang magpapaasim sa lupa, pero sobrang bagal nito. Sa karamihan ng tanim na nasa neutral na lupa, hindi ito problema. Pero pagdating sa mga tanim tulad ng blueberry at hydrangea, ang coniferous sawdust ay saktong-sakto. Yun talaga
ang kailangan nila dahil pinag-uusapan na rin lang natin ang mga dahon ng pino, pine needles. Pag-usapan din natin ang pine bark. Ito ay maituturing na premium na mulch. Ang ganda nitong tingnan, amoy gubat at tumatagal ng maraming taon. Ang pine bark ay perpekto para sa mga flower bed, mga palumpong at mga punong may prutas. Pinapadaan nito ang tubig pero hindi gaanong pinapayagang umalis ang moisture dahil sa evaporation. Napakahirap din para sa mga damo na tumubo sa kapal ng mulch na ito. Pero mas hindi ito angkop sa mga gulayan. Bakit? Dahil mahirap itong tabihin o alisin kapag magtatanim at nakakaistorbo rin ito sa pagbubungkal ng lupa kung nakasanayan mong gawin iyon. Bukod pa rito, ang malalaking piraso ng balat ay hindi dikit na dikit sa lupa, kaya nagiiwan ito ng lagusan o taguan para sa mga slug. Gamitin ang pine bark sa mga lugar kung saan gusto mong gawing tanim at kalimutan ang iyong setup sa loob ng ilang taon, tulad ng sa ilalim ng mga apple tree, mga berry bushes o mga rosas. At bahagya rin itong pinapaasimang lupa, acidifies the soil, na karaniwan namang gusto ng karamihan sa mga berry shrubs. Marami ang tumitingin sa compost at humus bilang pataba, pero napakaganda rin nitong gamitin bilang mulch. Sa lahat ng pantakip sa lupa, ito na marahil ang pinakamasustansya. Kung ang lupa mo ay mabigat at malagkit o tinatawag nating clay soil, talagang gagawa ng himala ang pagmumulch gamit ang compost. Hihilahin ng mga bulate ang mga piraso ng compost pa ilalim na mas magpapalambot pa sa lupa kaysa sa anumang araro. Bukod pa rito, nakakatulong ang maitim na kulay ng compost para mas mabilis uminit ang lupa tuwing tagsibol. Maganda itong panimula para sa mga maagang tanim tulad ng radish, gulay na dahon, at carrots. Hindi tulad ng dayami na nagre-reflect ng sikat ng araw, inaabsorb naman ito ng maitim na compost. Pero may isang disbentaha. Hindi nito masyadong napipigilan ang pagtubo ng damo, hindi tulad ng dayami o bark. Madaling tumubo ang mga buto ng damo sa loob mismo ng compost, kaya dapat siguraduhin na makapal ang ilalagay na layer. O kaya naman, patungan ito ng manipis na layer ng dayami para hindi masinagan, karton at papel. Parang nakakabigla, pero ito pala ang sikreto sa paglilinis ng lupa. Kung meron kang lote na puno ng matitigas na damo, huwag mo nang hawakan ng pala. Sa halip, takpan mo lang ng makapal na karton, yung walang scotch tape o kulay na print. At sa ibabaw, lagyan mo ng pinutol na damo o lupa. Sisiguraduhin ng karton na walang makakapasok na sikat ng araw. Iyon ay 100%. Walang damo ang makakasurvive ng walang sikat, kahit pa ang pinakamatigas na uri. Sa loob ng isang season o ilang buwan, magiging malambot ang karton, kakainin ito ng mga bulate, at pagsapit ng susunod na taniman, mayroon ka ng maluwag at malinis na lupa nang hindi mo na kailangang maghukay. Ang tawag dito ay ang lazy gardening method. Pwede ring gumamit ng mga dyaryo, pero dapat ay multiple layers ito. Kadalasan, ligtas na ang tinta ng imprenta ngayon, pero mas mabuting iwasan pa rin ang mga makukulay na pahina o yung mga glossy. Gumamit din ng karton sa pagitan ng mga hanay ng halaman para hindi na tumubo ang damo at para maging malinis at tuyo ang lalakaran kahit umulan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa mga inorganic na materyales, ang itim na plastic at agrofiber o non-woven fabric, ang paborito ng mga magsasaka at ng mga taong palaging abala. Ang pangunahing bentahe, isang beses mo lang ilalatag at limot mo na yan sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Perpekto ito, lalo na sa si strawberry.
Nakapatong ang prutas sa malinis na material, kaya hindi ito nabubulok. At syempre, hindi tutubo ang damo. Dahil itim, umaakit ito ng init, kaya sa panahon ng tagsibol, mas bumibilis ang pagkahinog ng mga prutas. Mga 1 o 2 linggo ang igagapang nito. Pero mayroon din itong mga disadvantage. Una, ang lupa sa ilalim ng plastic ay hindi nakakahinga gaya ng sa ilalim ng organic mulch. Dahil dito, hindi mahilig manirahan doon ang mga bulate at walang bagong sustansya na nakakapasok sa lupa. Ikalawa, kapag tag-init at sobrang init ng panahon, pwedeng uminit ang itim na plastic hanggang sa kritikal na temperatura na nakakapinsala sa mga ugat. Kaya kung nakatira ka sa mas maiinit na lugar o sa bandang timog, mas mainam na takpan mo pa rin ng dayami ang ibabaw ng plastic para ma-reflect ang sobrang sikat ng araw. At tandaan, madalas itong tirhan ng mga langgam. Nagiging sentro ito ng kanilang komunidad kung saan sila gumagawa ng sarili nilang malaking lungsod. Paano naman ang paggamit ng bato, graba at durog na bato? Ito ang tinatawag nilang dry mulch o tuyong mulch. Madalas itong makikita sa mga rock garden or sa landscape design. Kumpara sa gulayan, medyo questionable pa ito, pero perpekto ito para sa mga pampalasang halaman tulad ng thyme, rosemary, at lavender. Ang mga batong ito ay umiinit sa araw at nagbibigay ng init sa gabi. Nakakatulong din itong gumawa ng tuyong microclimate sa palibot ng puno't ugat na siyang pumipigil sa pagkasira ng mga halaman na ayaw sa sobrang basa. Pero may isang malaking problema. Kapag nagdesisyon kang tanggalin or baklasin ang kamang ito, ang pagkuha ng mga batong nakabaon na sa lupa ay napakabigat at sobrang hirap na trabaho. Kaya gumamit ng geotextile sa ilalim ng mga bato para hindi ito humalo o bumaba sa lupa. Tandaan din na nagiinit ng husto ang bato kapag nakabilad sa araw. Ang malalambot na dahon ng lettuce o pipino ay masusunog lang kapag dumikit sa nagbabagang graba. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang specific na tanim, ang kamatis. Ayaw na ayaw ng kamatis ang mataas na humidity or halumigmig, pero gusto naman nito ang basang lupa. Parang magkasalungat, di ba? Ang solusyon dyan, ang pagmumulch. Ikinukulong ng mulch ang moisture sa lupa. Kaya hindi ito sumisingaw na siyang nagpapataas ng humidity sa loob ng greenhouse. Dagdag pa rito, ang spores ng Phytophthora or late blight ay nabubuhay sa lupa. Kapag diniligan mo ang lupang walang mulch, tumatalsik ang tubig at putik sa mga ibabang dahon. Diyan nagsisimula ang sakit at impeksyon sa tanim. Pero kapag gumamit ka ng dayami o pinatuyong damo bilang mulch, nagsisilbi itong harang. Walang talsik, kaya mas kaunti ang sakit. Para sa kamatis, ang pinakamaganda talagang gamitin ay dayami, straw, o kaya naman ay pinaglumaan ng damo o hay. Siguraduhin na makapal ang layer, mga 10 hanggang 15 centimeters. Huwag kang magtipid sa materyales. Pero tandaan mo, huwag mong idikit ng todo ang mulch sa mismong tangkay ng kamatis. Mag-iwan ka ng ilang sentimetrong espasyo or gap para hindi mabulok o mapanis ang tangkay, pipino at kalabasa. Ang mga halamang ito, ubod ng uhawin. Mababaw lang kasi ang ugat nila kaya't ang bilis matuyo ng lupa. Kaya naman, para sa kanila, ang pagmumulch ay literal na usapin ng buhay at kamatayan. Ang pipino, gustong-gusto ang mainit na mulch, yung galing sa mga medyo tuyo or nalantang damo. Kapag nabubulok ito, naglalabas siya ng carbon dioxide. Para sa mga halaman, ang CO2 ay parang oxygen sa atin. Ginagamit nila ito para sa photosynthesis. Ang bibilis tumubo ng pipino sa ganitong klasing kama, parang lebadura.
Bukod pa rito, swak na swak din sa kanila ang compost. Tandaan, ang pinakamahalagang panuntunan sa pagtatanim ng pipino ay dapat laging basa ang lupa sa ilalim ng mulch. Kapag nakita mong tuyo na ang mulch, diligin mo na lang direkta sa ibabaw nito. Hahayaan mo lang na amuyin ng organikong material ang tubig at unti-unti niya itong ibibigay pabalik sa ugat ng halaman. Strawberry, ang dayami o ang karayom ng pino ang pinakamahusay na gamiting pangmulsa para sa presas. Mas maganda pa nga ang pine needles dahil mayroon itong natural na katangiang pumatay ng mikrobyo. Bukod pa riyan, ang amoy nito ay nagtataboy din ng ilang peste. Ang prutas na nakapatong sa mga karayom ay laging tuyo at malinis kahit na umulan ng malakas. Ang kulay abong-amag o gray mold ang malaking problema sa strawberry. Pero sa paggamit ng pine needle mulch, hindi mo na ito mapapansin. Siguraduhin lang na maluwag at mahangin ang pagkakalagay ng layer ng karayom para makahinga ng maayos ang lupa. Kung dayami naman ang gagamitin mo, hiwain mo ito ng mas maliit. Ito ay para mas madaling kumalat ang mga runners at mag-ugat ang mga bagong sibol kung nagpapalaki ka ng mga halaman. Pero kung hindi mo naman planong damihan ang mga halaman, gumamit ng mahahabang dayami. Mas maganda itong suporta at mas nakakabantay sa mga prutas. Pag-usapan natin ang bawang at sibuyas. Madalas, itinatanim natin ito bago sumapit ang matinding lamig. Dito, ang mulch ay nagsisilbing kumot o matibay na proteksyon. Pinipigilan ito na magyelo o mamatay sa lamig ang mga ugat, lalo na kung walang snow na pantakip sa lupa. Pero pagdating ng tagsibol, may lumalabas na problema. Dahil sa mulch, matagal bago uminit ang lupa. Dahil dito, peligroso na mabulok ang mga tanim sa ilalim. Kaya naman, pagkatapos umalis ng yelo, kailangan talagang tanggalin ang mulch sa bawang. Hukayin ito at itabi muna para uminit at mag-init ang lupa. Kapag naramdaman mo ng mainit na ang lupa, saka mo lang ibalik ang mulch. Para naman sa sibuyas, maganda ang gamitin ay humus o kaya ay pitan, abono. Magaan lang ang mga ito at hindi sagabal sa mga dahon para makahinga at makalabas sa ibabaw. Ang pinaglagarian, sawdust, ay pwede ring gamitin para sa bawang na tinanim sa lamig. Pero pagdating ng tagsibol, mas mainam na alisin na ito ng tuluyan o kaya ay ihalo sa ibabaw na bahagi ng lupa. Tungkol ito sa raspberry at iba pang palumpong ng beryas. Ang raspberry ay likas na halaman sa gubat. Sa gubat, makikita mo itong tumutubo sa ibabaw ng tumpok ng sanga at tuyong dahon. Talagang gustong-gusto nito ang mga magagaspang na organikong materyales. Gumamit ng tinadtad na sanga, wood chips, makakapal na tangkay ng mais or sunflower. Ibagsak mo lahat yan sa paanan ng raspberry. Hindi ito takot sa pagkaasim o acidity dahil gusto niya ang mamasa-masa at maluwag na lupa. Tandaan, mabababaw ang ugat ng raspberry kaya bawal itong kalakalin. Ang mulch ang pumapalit sa pagkalakal. Gumawa ka ng parang layer cake sa ilalim ng halaman. Sa pinakailalim, lagyan mo ng karton, tapos mga sanga, at sa ibabaw damo. Tiyak na babayaran ka ng raspberry ng napakalalaking bunga, yung tipong wala kang makikita sa kapitbahay. Ang pinakaimportante, siguraduhin mong ina-update mo ang patong na ito taon-taon. Tungkol naman sa mga peste, marami ang nag-aalala na baka pamahayan ng daga at kuhol o suso ang mulch. Totoo, may panganib talaga. Ang mga kuhol, gustong-gusto ang mamasa-masa at may lilim sa ilalim ng mga dahon or damo. Kung napepiste na kayo sa kanila, tanggalin muna ang mulch sa panahon ng tag-ulan. O kaya naman, gumamit ng mulch na mahirap o masakit nilang dahan-dahan ng gapangin. Pwede rito ang matutulis na pine needles.
basag na balat ng itlog o malalaking tuyong sawdust. Kasi ang kuhol, sensitive ang tiyan niyan, ayaw nilang magasgasan ng ilalim nila. Para naman sa mga daga na maaaring magtaguan sa dayami or straw, makakatulong ang pagtatapak ng lupa sa paligid ng puno, lalo na kung malamig, at ang paglalagay ng matatapang na amoy na halaman tulad ng mint or wormwood, pollen, direkta sa mulch, layer. O kaya naman, gumamit ng pane na may lason. Siguraduhin lang na itago ito sa loob ng mga tubo para hindi kainin ng mga ibon. Kailan ba tamang mag-mulch? Critical ang timing na, yan. Ang pinakamadalas na pagkakamali ay ang mag-mulch ng masyadong maaga pa sa tagsibol. Lumabas ka ng Abril, malamig pa, basa pa ang lupa. Tapos, boom, tinabunan mo agad ng makapal na dayami o straw. Congrats, para ka nang gumawa ng refrigerator. Ang lupa sa ilalim ng kumot na yan, hindi naiinit hanggang sa dumating ang Hunyo. Ang mangyayari, ang mga halaman mo, mangingitim or mananamlay at hindi na talaga lalaki. Kaya ito ang golden rule. Maghintay muna tayo na uminit ng husto ang lupa. Hawakan mo. Kung mainit na o yung tipong komportable na sa kamay mo, ibig sabihin, ready na. Kadalasan, ito ay mangyayari sa bandang katapusan ng Mayo o kaya sa simula ng Hunyo, depende sa klima ng inyong lugar. May isang exception lang, yung mga dark mulch, gaya ng compost o kaya yung peat. Mas maaga mo na siyang pwedeng ilagay dahil tutulong pa yan para uminit ang lupa. Ang kapal ng mulch, hindi rito totoo ang kasabihang kung mas marami, mas maganda. Ang masyadong manipis na layer, mga 1 hanggang 2 sentimetro, ay hindi makakatulong para mapigilan ang pagtubo ng damo at ang mabilis na pagsingaw ng tubig. Kung masyado namang makapal ang layer, lalo na kung siksik tulad ng mahigit 15 sentimetro ng damo, magsisimula itong mabulok sa ilalim dahil walang hangin. Magiging parang silage ito na magpapaasim sa lupa at posibleng makasunog sa mga ugat ng halaman. Ang tamang kapal ng layer para sa maluwag na organikong materyales tulad ng dayami o tuyong damo ay 5 hanggang 10 sentimetro kapag nakapag-settle na. Para naman sa mabibigat na materyales tulad ng compost or pinabulok na dumi, 3 hanggang 5 sentimetro lang ang kailangan. Habang nabubulok at humuhumpak ang mulch, kailangan itong dagdagan. Huwag mo itong tambakan agad. Mas mainam na magdagdag ka ng paunti-unti, mga 2 beses sa isang buwan. Ano ang dapat gawin sa mulch pagdating ng taglagas? Aalisin ba ito o bubungkalin at ihahalo sa lupa? Ang mga tagasunod ng natural na pagsasaka ay magsasabing, huwag na huwag kayong maghukay. Hayaan nyo lang ito. Sa buong taglamig, mabubulok ang mga natira. Pagdating ng tagsibol, isusog lang ninyo sa gilid gamit ang kalaykay, ang mga hindi pa lubusang bulok, at saka kayo magtanim ng inyong punla. Nakakatulong ito upang mapanatili ang estruktura ng lupa na nilikha ng mga bulate. Pero kung marami namang sakit at peste sa inyong taniman, mas mabuting sagutin ng mulch at ilagay sa isang hot compost pile kung saan matitiyak na masusunog ang lahat ng pathogens o kaya naman sunugin na lang ito kung talagang napakasama ng sitwasyon. Ngunit tandaan, huwag na huwag ibaon ang sariwang dayami sa lupa tuwing taglagas. Kapag ginawa nyo yan, sisimulan itong iproseso ng bakterya at kukunin nila ang lahat ng nitrogen. Pagdating ng tagsibol, magugutom ang inyong mga halaman. At bilang pangwakas, subukan naman natin ang layering o pagsasama-sama. Ang tinatawag na lasagna method sa halamanan, ito ang pinakaastig na diskarte ng hardinero. Ang pinakailalim na layer ay dapat masustansya tulad ng compost o pinabulok na dumi ng hayop para direktang makakain ang mga ugat.
Samantala, ang pangitaas na layer ay proteksyon. Gumamit ng dayami, wood chips, o balat ng kahoy para panatilihin ang moisture at protektahan ito sa tindi ng araw. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng dobleng benepisyo. Isa pang halimbawa, sa mismong palibot ng puno, ilagay ang buhangin para hindi mabulok o maagnas ang balat ng puno dahil sa sobrang kahalumigmigan. At paglampas doon, pwede na ang damo. Mag-eksperimento lang kayo. Tignan nyo ang reaksyon ng mga halaman. Berde at matitigas ba ang mga dahon? Ibig sabihin, ayos na ayos ang lahat. Nagiging dilaw ba? Malamang, kulang sa nitrogen. Diligan nyo ng manure tea or dumi ng hayop infusion ng direkta sa ibabaw ng mulch. Tandaan, ang inyong halamanan, yan ang inyong sariling laboratorio. Sige, mga ka-gardener, isummarize na natin. Ang mulch, hindi lang yan para tipirin ang oras mo sa pagbunot ng damo. Isa itong kagamitan na bumabago talaga sa buong sistema ng buhay dyan sa inyong garden bed. Hindi mo na kailangang magpaalipin sa watering can at sa asarol. Ikaw na ngayon ang konduktor ng orkestra, kung saan nagtutulungan ang mga uod, bakterya, at mga organikong bagay para sa masaganang ani mo. Tandaan ninyo, walang pangit na mulch. Ang meron lang ay maling paggamit. Ang dayami, straw, para sa kamatis. Ang karayom ng pino, pine needles, para sa si strawberry. At ang compost, para sa lahat ng gusto ng pagkain. Huwag kayong magmadali sa simula ng taniman. Huwag ninyong tipirin ang kapal ng layer kapag tag-araw na at huwag matakot mag-eksperimento. Magsimula muna kayo sa isang bed lang nitong season na ito. Subukan lang ninyong i-mulch ito ng tama at pagdating ng anihan, kayo na mismo ang makakakita ng pagkakaiba. Mas sagana ang ani at hindi pa sasakit ang likod ninyo. Maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo ako hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang itong video, syempre, mag-subscribe na kayo sa channel at i-click ang bell para ma-notify kayo. Ngayon naman, i-comment ninyo dyan ano ang pinaka hindi pangkaraniwang mulch material na nagamit o narinig nyo na. Egg trays ba? Balahibo? Ibahagi ang inyong karanasan. Pag-usapan natin yan hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga garden bed.